habang may sakit siya. Kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Sino? Rimulya. Sa tingin ninyo, sino pinapatukuyan ni Amy Marcos? Habang nagkasakit siya, may mga pilingero. Amy Marcos nababahala na doon sa kalagayan ng kanyang kapatid. Dahil nga sinugod sa ospital yan. At meron pa tayong ibang balita patungkol dyan. Pero bago yan, pakinggan muna natin yung sinasabi ni Senator Amy. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan. Yun. Ako ito, ma-share ko lang. Ito, kasi lahat naman tayo may mga kapatid. Medyo nakaka-relate ako kay Amy Marcos. Bagamat wala naman akong kapatid na adik, pero minsan, 'di ba? Dumarating sa punto sa atin, siguro hindi lang ako, pati kayo nakaka-relate. Na teka muna, parang puro kayo pakinabang dun sa kapatid ko. Parang gano'n, 'di ba? Sino bang nag-aalaga? Nafi-feel ko yung sinasabi ni Amy, parang teka muna. Puro kayo kuha dito, kuha kayo dito, kurakot kayo dito. Hindi ko sinasabing malinis si Bongbong Marcos at hindi nangurakot. Okay? Hindi po yan ang punto natin. Ang punto natin, lahat sila nakikinabang sa kapatid niya. Tapos walang nag-aalaga sa kapatid ko. Ganon. Yun ang syempre, yan ang instinct ng kapamilya eh. Di ba? Ginagamit nyo lang yung kapatid ko. Ang dami nyo dyan. Alam mo, kulang na lang sabihin, lintik may asawa yan ah. May anak yan. Lahat kayo nakinabang sa pangalang Marcos. Wala kayo dyan kung wala yung kapatid ko. Tapos, instead na alagaan ninyo, parang lumalabas dito, kinukonsinti pa. Sinabi naman ni Amy, di ba, adik yung kapatid niya? Of course, hindi niya madidiretso. Parang kinukonsintin nyo pa yung pagdodroga nitong kapatid ko. Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kayo. Yun, ulitin natin. Yun na. Yung katawan niya ang bibigay eh. Walang umaasikaso sa inyo. Diba? Yun yung sinasabi na, ma-overdose yan. Tanga. Hindi, ako ini-interpret ko lang yung ibig sabihin ni Amy na para maparating niya yung mensahe niya nang hindi naman niya nadidiin ng masyado yung kapatid niya. Pero ganun na rin yun. Yung katawan niya ang bibigay. Yung katawan niya ang ma-overdose dyan. Puro kayo agenda. Hindi ko nga alam kung naiisip din ni Amy, pero hindi imposibleng maisip ni Amy to. Mukhang binibigay nyo lang yung konsinti ng droga eh. Mukhang instead na pinipigilan nyo, lalo nyo pang pinagdodroga para yung agenda nila, magawa nila. Eto. Inamin ni Amy, adik si Bongbong Marcos eh. Tama o tama-tama? Anong iisipin mo? Bilang kapatid. Lintikasan ng asawa niyan. Bakit hindi nyo pigilang mag-adik-adik yan? Ano kayong mga anak, inutil? Ba't pinapayagan nyo yung tatay nyong ganyan? Hindi man sinasabi ni Amy, pero alam natin masakit yun. Di ba? Pagpalagay mo yung kapatid mo, isipin nyo na lang yung kapatid nyo, nagdodroga. Tapos walang nag-aalaga. Tapos may asawa. Tapos pag hingi ng hingi, may nakukuha sa kapatid. Di ba magagalit kayo? Normal yun sa kapatid. Mga animal kayo. Ano yun, nilalason nyo yung kapatid ko?
Hindi po natin pinagbibintangan, etong sila Lisa. Pero siyempre, pinapakita natin na yung ganyan yung puso ng kapatid. Kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At Alam mo, in the end, no? Pag lahat ng yan, pag nagkagipitan naman, pamilya mo pa rin ang nasa iyo eh. Yung kapatid mo pa rin yan. Kaya naman siguro nakakapagsalita ng ganito rin si Amy. Frustrated na rin siya. Kasi nangyayari dun sa kapatid niya. Pero alam niyo sinasabi niya, ako naniniwala na hindi niya kailangan diretsuhin, malubha na si Bongbong Marcos. Kaya sabi niya, pahinga ka na muna. Hindi mo naman pagpapahingayin yung kapatid mo kung may lagnat laki. Halimbawa, yung kapatid mo may sipon, papahingahin mo. Halimbawa, yung kapatid mo may pilay, kahit pilay, sasabihin mo magpahinga ka muna. O kaya yung kapatid mo inasma, sasabihin mo pahinga ka muna. Pahinga ka ilang araw lang. Pero pag sinabing may cancer, yung delikado na, malubha na, pahinga ka na lang. Di ba? Tigilan mo na yung ginagawa mo. Kasi ito may balita. Hindi pa ito confirm. Pero malubha, di umano, na may sakit di umano sa colon. Yan ay sabi. Hindi po natin sigurado. Hindi po natin sinisiguro. Pero yan po ang naririnig natin sa ating bubwit na mayroong sakit sa colon at ooperahan daw. Kaya pag si Bongbong Marcos ay nawala ng medyo matagal at puro dakdak lang yan si Claire, totoo yun. Naalala nyo, ganyan din ang sinabi ni Boying. Biglang nawala si Boying, nagtataka eh. Si Boying di ba? Lagi sa TV yan. Biglang nawala. Wala naman silang sinabi na may cancer pala, etc., etc. Na inoperahan pala. Nung sa tingin nila nakakabalik na, nagkakaroon na ng laman ulit, doon na lang sinabi na may siguro confident na si Boying na lagpasan niya na yung danger kaya nagsalita. Pero posible ganito rin kay Bongbong Marcos. Kaya lang, alam mo, yung meron kang sakit sa colon, delikado po yan. Sa ordinaryong Pilipino, Pero, mas lalo na sa may edad. Tapos, adik pa. Alam naman nating may edad na siya. Alam naman nating adik. Kinumpirma mismo ng kapatid niya. Hindi ko sinasabing mamamatay na si Bongbong Marcos, hindi. Sinasabi lang natin kung ano yung ating naririnig na tumutugma sa paglabas ng video ngayon ni Amy Marcos. Parang kino-confirm niya eh. Hindi lang nga diretsahan. Nagpapaalala. Parang, di ba lagi niyang binabanggit ading. Ading kasi sa Ilocano, yung nakakabatang kapatid. Ading. Ginagamit ka ng mga yan. Panggulo lang yung mga yan. Hindi ka mahal niyang mga yan. Hindi, ako tanungin ko kayo. Kunwari nag-a-addict ang asawa. Hahayaan mo ba? Kung totoong mahal mo yung asawa mo, ay hindi mo hahayaan. Di ba? Kung may sakit na yung asawa mo, linchak na yan. Pagpahingahin mo muna. Tama si Amy. Kung mahal mo yung asawa mo, pagpahingahin mo. Hindi eh. Alam mo, walang concern yung mga taong nakapaligid. ayan, Si Lacson. Si Romualdez.
Sino yung feeling presidente? Remulla? Sige nga, sige. Ilagay nyo dyan sa comment section. Sino tingin ninyo ang pinapatukuyan ni Amy Marcos? Naku! Mhm. Sa kanya. So, abang-abang tayo. Malay nyo, pagkagising nyo, kinabukasan. Ha? Kaya nga ako nagpapaalala lang. Sara, uwi ka na. Lalo nga itong February, huwag ka mag-aalis. Napakadelikado nitong papasok na February. Maraming magaganap. We need you here. Senator Senator. Nagkabuhol-buhol na yung pangalan ko. We need you here, VP Sara. Yeah? Kung ano man mangyayari.